Magandang buhay sa lahat. Welcome back to Andy Rabinos Vlog. Meron akong ibabahagi sa inyo isang extension cord na sa amin din ito. Pero ang problem is hindi na gumagana. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng mabilisan na hindi pa natin puputulin yung wire or hindi natin bubuksan ito. Ang extension cord na ito ay meron ng putol dati, nadugtong ko na dahil kinagat ng aming alaga ito, naputol. So nadugtong ko na yan. Bago natin babalatan ito, bago ko ito tingnan sa loob kung yung aking pinagdugtong ay putol na, okay, tanggalin ko muna itong jumper. Ngayon, meron tayong pamaraan na para ipapakita sa inyo kung paano. Sana makatulong itong video ko. Pa-share naman kung nagustuhan nyo at sa palagay nyo ay nakakatulong itong aking video na ibabahagi sa inyo. Ngayon, ang ating video ay kung paano natin ma-check ng mabilis na hindi puputulin muna at hindi bubuksan ang kanyang outlet. Okay, ganito. Una-una, lagay natin sa ohmmeter check yung ating tester. Ilapit natin para makita ninyo. Ayan, naka-ohmmeter check tayo or buzzer mode. Continuity check or continuity mode. Buzzer mode. I-short natin yung tester. Naka-zero tayo. Ang ganitong paraan para po masiguro natin na ang cord natin ay buo. Ang test probe cord natin ay buo. So, ginaganyan natin. Okay? At gagawin natin una ay mag-line to line checking tayo kung saang linya ang may putol or buo or dito sa loob or dito sa cord or dito sa pinagdugtungan natin. Ngayon, ganito. Check natin una-una dito sa isang linya. Ipasok natin yung test probe tapos i-check natin dito. Yan o. Meron connection. Dito sa kabila meron din. Bakit hindi gumagana na meron naman siya? 'Di ba? Ngayon, minsan gumagana, minsan hindi. Siyempre, ito para malaman natin kung saang linya ang putol. Ganito yung gagawin natin. Kung titingnan natin dito or i-check natin ang test probe, ayan, walang buzzer, 'di ba? So, i-short natin itong dalawa. Ito. Ayan. Or ito yung gagamitin natin, itong ating needle or metal na karayom na malaki. I-check natin dito, ayan o. Ayan, di ba? Merong reading. Di ba? So galawin natin ito. Wala, di ba? Ayan o. Ibig sabihin, dito yung putol. Okay? Sa ganyang paraan, malaman natin kung ito ang putol. Tapos, may isa pa. Mga technique or paraan ito kung paano natin i-check. Kasi nawawala-wala. Ayan o. Wala siya, di ba? Ibalik natin. Nawawala-wala. Ngayon, hindi natin malaman kung saan dito yung putol. Di ba? Sa dalawa. So, ang gagawin natin ganito. Ilagay natin ito dito. Yung dalawa. Ganyan. Okay? Yung ating test probe ay itagos natin dito. Ayan, nakatagos na. Titingnan natin ito. Di ba meron? Ngayon, napuputol-putol siya. Ang gagawin natin, ganito. Itusok natin siya dito. Hindi tayo dito magtusok ng karayom. Dito kasi titingnan natin dito na kung saan yung hindi maabot pag hinawakan ito ng gumagamit. So, kailangan dito tayo magtusok sa malayo na hindi niya mahawakan pag ito'y binunot or plug in sa outlet. Ang gagawin natin ay dito tayo sa ito, halimbawa dito tayo. Okay, lagyan natin ng ganyan ayan, ganyan natin. Okay, mula dito wala tayong pagsukat, itong kamay lang hanggang dito. So dito tayo tusukin natin kasi kahit hindi nabalutin ng electrical tape ay babalik naman yan yung natusukan natin ng ating karayom. Ayan tingnan natin ngayon dito sa may karayom. Di ba? Ngayon, galawin natin itong wire. Ito galawin natin. Wala. Ayan di ba? Wala ayan di ba? Dito itong linya na ito. Di ba? Dito sa kabila. Ayan tusok natin. Dito naman tayo sa kabila magtusok. Itong pinagtusukan, pwede yan pakagtan mamaya ng long nose or plier. Ito di ba?
Oh, wala. Oh, ito oh. Di ba? Kung makikita nyo, ito, nawawala-wala. So, dito lang tayo magpuputol. Ayan o. Hihilahin natin. Ayan o, hila. Wala. Dito, ibalik natin dito sa isa. Ayan, tusok natin. Tapos, ayan o. Hilahin ulit natin. Ayan o. Sa pamamagitan ng paghila, nawala. Ibalik natin. Ayan o. Hilahin natin. Wala. So, ibig sabihin po, yung putol ay dito sa linya na ito. Kaya ko sila hindi pinantay. Ito ang pinagtusukan para malaman ko kung, para alam ko na kaagad kung saan. Itong pinagtusukan ko ay madali lang po yan na ibalik, na hindi na kailangan tawag doon, hindi na kailangan lagyan ng electrical tape or tape. Okay? At mamaya lalagyan natin ng super glue yung butas na yan para po hindi, kasi itong super glue pag natuyo ito ay plastic din, kahit na hindi na po babalutin ng electrical tape ay matakpan pa rin natin. So kanina kung makita nyo dito sa may malapit, ito medyo malayo ng konti, itong malapit ayan o, ito hindi na makita kasi pinakagtan ng lungnos ito at saka ito. So ito yung napuputol-putol. Ngayon ang gagawin natin is simple, ganito lang, putulin natin dito. Yan o. Pagkatapos natin maputol ay biyakin natin. Tapos ito din. At tanggalan natin ng balot. Pagkatapos natin matanggalan ng balot, ito ay hilahin natin ng lungnos. Ito. Ayan o. So ibig sabihin po, nandun sa loob, di ba? Nandoon sa loob yung kanyang putol. Oh, kasi nga pag nagputol sila or nagbunot ay parang hinihila dito sa wire. Wag po tayong maghila dito sa cord, dito po sa plug. Yung nakalagay kasi dyan, grasp the plug not the cord. So kung sa tuwing hinihila ay dito sa cord, kaya yan napuputol. Ngayon, paano? Papalit tayo ng the cheapest and the fastest. Kung mayroon tayong pampalit na plug, papalitan, putulin dito at palitan ng bagong plug. Pero dito sa video ko, dahil sarili naman namin gamit ito at alam kong babalutin ko ito ng tudo para hindi po ma-expose yung metal at safety yung pamilya ko kasi sarili ko itong gamit. Alright? Yung lahat po na makapanood nito sa aking video, may nagsasabi din sa atin na yung aking daw content, kagaya ng pagre-repair ng mga ganito, ay wala daw tapon, wala daw itatapon sa akin kung ako yung gagawa. So, hindi ako bibili ng plug, hindi rin ako bibili ng ang gagawin ko dito ay ito ay iinitin ko, tapos lalagyan ko ng wire at idugtong ko dito. Yan yung aking gagawin. Ito ay aking iinitin para makahinang ako dito kasi kaya ko gagawin dahil yung ngayon na mga plug ay kung hindi bakal, aluminum. So dito ito ay tanso, kaya ang gagawin ko ay bubutasan ko dito hanggang lagay ako ng wire dito kasi babalutin ko naman yan ng electrical tape. Ganun din yan eh. Pag humanap ako ng plug na may cord, idudugtong ko rin dito at babalutin ng maigi. So dito, ito mismo yung plug ang gagamitin ko. Okay? May dalawa akong soldering iron. Isang soldering iron na long life yung kanyang tip at isang ordinary na tip para po sa plastic na pangtusok. Kasi ito pag tinusok natin sa plastic ay nasisira po yung kanyang coating. So mahal ang kanyang tape kasi kasama ang kanyang heater. Kaya ang gagawin natin, hindi natin ito gagamitin na pangtusok sa plastic. Ito mo ang gagamitin natin na itutusok natin sa plastic or rubberized plastic na itong gamit sa extension natin. Ngayon, ito ganito. Bubutasin ko yan dito. Tapos palabasin natin yung metal dito. Bubutasan ko lang ito. Ito ay aking paraan. Kung hindi nyo gusto ito, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo ito o hindi. Ito kasi personal ko na gamit, kaya alam ko naman kung paano ang safety na paggamit nito. Yan, ang gagawin ko yan, lalagyan ko kasi ng daan yung aking ilalagay na pangdugtong. Yan, diba? Kasi sasabihin, unsafe yung ginawa ni Kuya Andy, bawal nun. Okay, nandun na kayo. Bahala na kayo kung susundin nyo itong aking gagawin. Sabi ko nga, bahala kayo kung sa palagay nyo. Ito lang kasi yung sinabi ko kanina na personal ko na gamit.
Okay? Yan. Bubutasan lang natin, no? Para kita ko lang yung metal. Okay. So ito, ang sabi ko sa soldering iron kanina, pag may plastic or rubber, ayan o, ang mangyayari ay hindi na ito makakatunaw kasi marumi na siya. So linisin lang yan. Ngayon, baliktaran ko itong soldering tip ko. Hindi ko na gagamitin yung aking isang soldering iron. Ito na lang yung gagamitin ko. Lilinisin ko lang ng steel brush. Okay. Lagyan natin ng bagong hinang. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, yan o, di ba? Na butasan ko na, ayan. Kung makikita nyo, pinalabas ko na rin yung metal na dulo nito sa yung sa puno niya, pinakapuno niya. Yan, okay? Diyan ako maghihinang. Tapos dito ako magdudugtong. Ang gagawin natin para maganda, ito, idudugtong natin muna. Ito siya. Yan, idudugtong muna natin dito para makalagay tayo ng electrical tape bago natin ihinang doon sa may dulo. Okay? Yan po yung technique natin para sabihin natin na itong ibinabahagi ko po ang mga tips kung paano na maayos or maganda yung gawa. Okay? Ang tanong, safe ba Kuya Andy yung ginawa ko? Ang ginawa mo? Kung ako yung tatanungin nyo, sasabihin ko siyempre kasi ako ang gagamit, number one. Pangalawa, yung pamilya ko gagamit din nito. So, kailangan natin gawin na maganda yung ating gawa, safety, para po walang mapahamak. Okay, ayan na. Kung makikita nyo dito, oh. 'Di ba? May matulis. Lulusot 'yan sa ating electrical tape. So, bago natin ihinang dito, ay babalutin natin ang electrical tape. Tapos susukatin natin dito. Saka natin babalatan. Ayan. Ngayon iti-check natin kung baka putol pa itong isa bago natin putulin or balutin. Okay? Ang gagawin natin is ganito. Itong ating tweezer na medyo baluktot siya, ilagay natin dito sa loob. Okay? Parang nilagyan natin ng short circuit para malaman natin na buo na yung ating ginagawa. Ayan o. Ilagay natin dito yung test probe. Ayan, diba? Ayan o. Nakalagay ng test probe. Naka-zero na siya at meron ng pang ground. Ngayon, bakit siya may ayan o, hilahin natin itong wire. Ayan o, wala na, di ba? Ayan o, kasi nagalaw ito, nagalaw. Mahirap kasi dahil gusto natin na makita sa camera lahat yung nilalagay natin. So yung ating test probe ay sa gabal. So ganyan. Di ba? Hila natin. Wala na. Di ba? So goods na. Ngayon ang gagawin natin ganito, mga lods. Para po safe. Una-una lagyan natin ng glue dahil pag natuyo itong ating super glue, ito ay plastic din. Okay? Lagyan natin ng super glue, mayroong bara. Tanggalin natin yung bara. Lagyan natin ng super glue. Yan, tapos dito sa ilalim lagyan din natin ng super glue para po dumikit doon. Alright, di ba? Yan yung safety natin na gawa. Lagyan natin dito ng super glue para mabalot natin ng maigi. Ayan di ba? Sasabihin ba, Kuya Andy, safe ba yung ginagawa mo?
Baka po mapahamak yung pamilya mo or baka mapahamak yung, halimbawa kung sa customer ito, hindi natin gagawin yon na mapahamak ang ibang tao or mapahamak yung pamilya natin. Next natin na gagawin ito, 'di ba? Yung super glue ay pandikit na hindi gumalaw or hindi siya matanggal at hindi galaw-galaw, parang na factory natin yung ating ginawa. Ngayon, simple lang ito, plug lang. Pero bakit ang haba ng video ni Kuya Andy? Kaya nga may paliwanag, di ba? Ngayon, ito, lagyan natin ng heat glue para po takpan yung kanyang ito. Para po safety yung humawak kahit hawakan. Yan yung aking paggawa. Okay? Ayan po. Kuya Andy, umiinit. Kung umiinit yung plug, matutunaw yung stick glue or yung heat glue. Okay? Hindi po. Okay lang kung matunaw siya kasi meron pa tayong gagawin next. Okay? Ayan. So, natakpan na natin. Ito po ay parang wala tayong gagastusin kasi yung mga materials ay nasa tabi-tabi lang. So, safe na. Wala na. Hindi na makita. Oh. Meron na siyang takip. Ngayon, ang next, para po mas safety pa yung ating gagawin, ganito. Yan o. Lagyan natin ng balot. Okay? Mula dito. Ay, chika, sandali. Yung akin pala na kanina ng karayom, ito, lagyan din natin ng super glue para hindi na po makapasok yung moisture at hindi makapasok yung kalawang. Diba? Ganyan, lagyan natin. Kahit hindi ko na babalutin yan, hindi na yan, safety na yan, wala na yan grounded. Binabahagi natin kasi sa mahal ng mga gamit ngayon, yung ating mga paraan po, tawag ito ay DIY. Okay, pag tayo ay DIY, ay malaking bagay ito sa ekonomiya, no? Ekonomiya sa mga gamit. Yung iba kasi pag hindi na gumagana, itatapon na lang. Dito sa atin, hindi natin itatapon, gagamitin pa natin ito kasi pang sariling gamit lang naman. Ayan. So, ayan, babalutin natin ng maayos. Ang tanong ninyo, kung safety, okay. So, sinasagot na natin yan. Okay. Hinahatak natin ang electrical para kung ano yung forma ng kanyang babalutin ay susunod siya. Ayan o, hinahatak ko yan. Kasi original po, Armac, baka naman kasi pinopromote ko yon. Promote, hindi ko, wala itong sponsor ha. Pero basta sinabi ko, Armac na branded. Yan, maganda yan. Okay? Pagka-Armac. So ito, huwag tayong manghinayang sa pagbalot nito gamit ang electrical tape kasi po, sariling gamit or tayo ang gagamit. Diba? Okay. Ngayon, ang tanong, safety ba? Yung ginawa ni Kuya Andy, safety po ito. Ayan o. Pagkatapos nating mabalot, di ba? Pagkatapos nating mabalot, ayan, safety na. O, wala na. Safe na safe. Dalawang bagay. Gagamit tayo ng super glue or gagamit ako ng tawag dito, yung cable tie. Ito yung gagamitin ko para hindi po mabaklas. Okay? O, Kuya Andy, hindi ka nagamit ng gloves, masakit sa kamay, mainit. Okay lang yun, sanay na tayo dyan. Nilalagyan natin ng ganito para po hindi basta-basta mabaklas yung ating nilagay na electrical tape. Diba? Hindi yan basta-basta mabaklas. Tested ko na ito. Ito na yung paraan ko mag at walang reklamo. Walang taon ko na, dekada ko nang ginagamit ito or ina-apply ang ganitong steps or ganitong paraan at ganitong mga materials at wala pang may napahamak, wala pang may pumunta sa akin. Mas safety ito sa yung ating minsan nabibili na made in Chengwang. Okay. Ayan, so mahaba na yung video ko na easy cord lang or extension cord lang yung ni-repair ni Kuya Andy. Pero kahit na po ito ay extension cord, mas mabuti pa rin na ipaliwanag natin ng mabuti at ipakita natin, i-explain yung mga ginagawa natin, kung paano natin ginawa at kung paano tayo makagawa ng safety na paggawa. Ayan, tapos na yung ating pag-repair ng extension cord. Kukuha ulit tayo ng isang extension cord pa. Ito. Okay, ayusin natin yung camera. At ito ay ipa-plug in na natin dito sa extension cord.
Yung extension cord po natin, ilagay natin sa easy mode at itest natin kung may supply. Ayan o, merong supply na 229. Tapos dito titingnan natin. Ayan, 234. Ha, mataas. Bakit? Ayan o. Hindi lang pala nakakontak ng mabuti yung ating test probe. 234. At siyempre dito ay tingnan natin. Ayan o, 234 din. So okay na, buo na. At habang nakalagay ang ating test probe na binabasa yung laman, hihila-hilahin natin ito kung mawawala-wala. Diba? So, solve. 101% guaranteed at safe yung ating ginawa. So hanggang dyan lang video natin. Maraming salamat na makatulong sa ibang may mga gamit na kaganito. Huwag nyo munang itapon. Ipacheck nyo muna at kung alam yung i-check, i-check nyo. Pero kung gusto nyo sundan yung ginawa ko, sundan nyo lang. O, diba? Nakasave ako ng pera na kung bibili ako, ilan ang halaga nito kaysa bumili ako. Tapos yun lang ang ginawa ko dahil ako ay technician naman. Kaya alam ko kung paano yung aking gagawin. Okay? So maraming salamat. Bye-bye!